Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title, Sinungaling kang babae ka. Vice Mayor Attorney Harold Respicio binanatan si Claire Castro. Mariing tinawag na kasinungalingan ni Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Isabela, ang pahayag ng Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro na umano'y walang substance ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, iginiit ni Respicio na hindi man lang nakita o nabasa ang aktwal na nilalaman ng reklamo, kaya't walang umanong sapat na batayan ang pahayag ng palasyo. Ito ang exact post o pahayag ni Attorney Respicio. Sinungaling kang babae ka dahil hindi mo naman nakita ang aming impeachment complaint. Ayon pa kay Respicio, hanggang ngayon ay wala pang kaalaman ng Malacanang sa laman ng reklamo. Kaya't ang naunang pahayag ni Castro na walang kwenta o walang basihan, ito ay hindi raw nakabatay sa katotohanan. Sabi ni Attorney Respicio, hanggang ngayon walang alam ang laman ng aming impeachment complaint, kaya noong sinabi niya na walang kwenta, pinangungunahan mo halatang hindi mo nabasa. Wala pang reaksyon ang palasyo hinggil sa pahayag ni Attorney Respicio. Okay. Believe ako dito kay Attorney Respicio. Sumikat siya nung before election last year dahil kinasuhan siya ng COMELEC ng false utterances, false publication, something like that. Matapang niyang hinarap kasi ang pahayag niya na baka daw madiskaril ang eleksyon, baka daw yung sistema ng COMELEC hindi secured, baka masingitan, something like that. Kasi nga, IT expert itong si Attorney Harold Respicio. Nagpapaliwanag siya sa mga COMELEC officials sa probinsya niya, hindi siya masyadong pinapakinggan. Kaya nagsalita na siya sa national o social media, kinasuhan siya. I don't know kung ano nang nangyari sa kaso. Baka ibinasura na ng piskalya o ano. Kaya, doon pa lang, believe ako kay Attorney Respicio, marunong siya Bilhin mo yan, abogado ka na, at the same time, IT expert, bibihira yung ganyan. Tapos kung magsalita, makita mo yung very fluent magsalita, and I can see yung sincerity niya habang nagsasalita, at saka walang takot. Makikita mo, handang lumaban. Kaya natutuwa ko, na kasama si Attorney Respicio sa grupo ni Attorney Topacio sa pagsampa ng impeachment complaint. So, punta tayo sa issue. Walang kwenta, walang basihan. Nabasa na ba ni Claire Castro? Palagay ko hindi. Paano niya nabasa? Na hindi naman tinanggap ng Office of the Secretary General yung complaint. Kaya, agree ako na walang basihan. Walang katotohanan yung sinasabi ni Claire Castro na walang substance o walang kwenta. Bakit niya sinabing ganon? Siyempre, maapektuhan yung amo niya. Maapektuhan si Pangulong Marcos Jr. kung matuloy. Kaya hindi importante yan. So ano yung tinatawag ni Claire Castro na may substance o may kwenta? Yung nauna. O ilang pages yun? If I'm not mistaken, may nagsasabing 4 pages lang plus mga attachment, 15 pages lahat. Itong kina Attorney Respicio, Attorney Topacio, 40 pages plus yung mga attachment pa, kaya makapal. Doon pa lang sa number of pages, makikita mo na kung ano ang may laman o wala. Yung unang impeachment complaint na tinanggap, isinampa ng pinaghinalan abogado ni Attorney Lisa. Kakaunti ang laman. Sabi nga ni Congressman Eresi, siguradong
madidismiss dahil newspaper clippings lang ang mga ebidensya. O yun ba ang may laman? O nag-comment ba si Attorney Claire Castro doon kung may laman o may substance o walang kwenta? Wala lang. Kasi plano nila yun. Tinanggap para ma-dismiss. Itong pangalawang complaint, Makabayan Black, pangatlo galing sa Pro Duterte, hindi tinanggap. Bakit? Eh baka yun ang malakas. So hintayin natin ang response ni Attorney Claire. Tiram, sinungaling kang babae ka. Ang tapang, nakahanap ng katapat. Si Attorney Claire Castro dito sa katauhan ni Attorney Respicio. So, ngayon, Lunes, opening na ng session ng Congress. So, i-monitor na anong balita. Sabi ng Makabayan Black, ipapile nila ulit ngayon. Ito namang grupo ni na Attorney Respicio, Attorney Topacio, gagawa daw sila ng paraan para ma-file nila. O baka ngayon din. So, mamayang hapon, malalaman natin kung tinanggap ba o hindi. Ano ba? Pagpapatuloy ba nila na hindi tatanggapin? Nako, pag hindi nila tatanggapin, lalo silang malulugmok sa opinion o sa court of public opinion. Maraming magagalit sa kanila. Dapat tanggapin nila, kailang kahit tatanggapin yan, gagawa sila ng paraan na ma-technical yung 1-year bar rule ng Supreme Court. I-epekto yun pabor kay President Marcos Jr. Nakita ko na yung plano nila. Ito, opinion ko lang ito. Dahil tinanggap na yung nauna eh. Lalakad na yun. So itong pangalawa, pangatlo, tatanggapin pa rin. Kailan hindi pa nila itra-transmit sa Office of the Speaker. Pwede yun eh. Mamaya, dahil na late, na-dismiss yung una, ay di, baliwala na itong pangalawa at pangatlo. Grabing politika sa ating bansa, ginagawa nilang drama-drama, nawawala ng saysay ang constitutional processes natin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito ay pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Kuya ang nataga Anugero. Ano ni ang iyang atupan. Karon man nagyod sa pag-atop o nindot nagyod nga tan-awon kay nakaatop naman ang yero nga gihatag. Salamat sa Ginoo ug sa sponsor sa ani nga sinya. Tungod ani hinabang nga sinya nakaatop na gyud ko nga. Na sige mangitag budget pang atop. Karon nga lain ang sponsor, salamat kaayo og unta mataga napay matabangan nga uban. Kay tagan gyud ang nanginahanglan pud sa amo address sa among barangay. Oo, so ang natabangan diri sa nakino nga kuan, so halos na 40 ka balay. Dagandagan na gyud mo. Maganda
daghan nag So dagan pa karon ang nanginahanglan. daghan pag yun kay lisod kayong panahon na nagdawat ko lagi sa pagkaon gyud. Taman ras pagkaon. Sa pagkaon. So salamat kayo. Salamat po.